Pagpapatuloy mga kapatid ay yun, maganda po yung ating mga inawit ngayong hapong ito. At nawa po ay tayo napagpala sa mga inawit. Yung mga importante po doon yung mensahe na ating mga inaawit. At mga awitin natin ay mga matatagal na talagang talagang tugma doon sa ating dinadalang mga aral, mga doktrina. So ngayong hapong ito mga kapatid, ay buksan po natin ating mga Biblia dito po sa Book of Galatians chapter 1. Yon, dito po tayo mag-aaral, no? At basahin nga lang na po natin yung buong chapter ng Book of Galatians chapter 1. At inanyahan ko po ang bawat isa na magbuklat ng banal na kasulatan kahit po kayo ay nasa bahay, kasama po ang pamilya. Book of Galatians chapter 1 verse 1 hanggang sa last verse. Babasahin po natin ito. At kung nandiyan na po kayo, sundan lang po niya ako sa pagbabasa. Paul, an apostle not of men, neither by man, but by Jesus Christ, in God the Father, who raised him from the dead, in all the brethren which are with me, unto the churches of Galatia. Grace be to you and peace from God the Father and from our Lord Jesus Christ, who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil world, according to the will of God in our Father, to whom be glory forever and ever. Amen. I marvel that you are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another, but there be some that trouble you, and would be pervert the gospel of Christ. But that we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. As we said before, to say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that you have received, let him be accursed. For do I now persuade men or God, or do I seek to please men? For if I yet please men, I should not be the servant of Christ. But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. For I neither received it of man, neither was I taught it by the revelation of Jesus Christ. For you have heard of my conversation in time past in the Jewish religion, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it, and profited in the Jewish religion above many my equals in my own nation, being more exceedingly zealous of the tradition of my fathers. But when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me by his grace, to reveal his Son in me, that I might preach him among the heathen. Immediately I compared not with flesh and blood, neither went I up to Jerusalem to them which were apostles before me, but I went into Arabia and returned again unto Damascus. Then after 3 years I went up to Jerusalem to see Peter, and abode with him 15 days. But other of the apostles saw none, save James, the Lord brother. Now the things which I write unto you, behold, before God I lie not. Afterward I came into the region of Syria and Cilicia, and was unknown by pace unto the churches of Judea which was in Christ. But they had heard only that he which persecuted us in time past now preacheth the faith which once he destroyed, and they glorified God in me. So salamat po sa Diyos sa mga salita na ating mga binasa. So tayo po ay magpatuloy na po mga kapatid sa ating pag-aaral ngayong hapong ito. Ay ang ating pag-aaralan ay pinamagatang Delivered
from this present evil world. Ayun, so bago po natin talakayin yon, tingnan lang po natin yung background ng ating pinapag-aralan. Ang Book of Galatia, tingnan po natin yung the original date and destination of this letter is uncertain. No? It seems probable that this was addressed to the churches in southern Galatia. Siyempre po, ang recipient ng sulat na ito ay mga mananampalataya. Kasi sinulatan nga po niyo yung local church, which Paul and Barnabas founded on the first missionary journey. So Galatian was occasioned by the growing influence in Galatian churches of teachers known as Judaizers. So people who insisted that Gentile Christian must observe Jewish law in addition to believing in Christ. So talagang medyo masalimuot yung iglesyang ito na talagang nandun po sila sa pagsunod sa law during the time. At medyo sa pag-aaral natin mamaya makita po natin. Doon po nga po sa ating pag-aralan ngayon, delivered from this present evil world. Yon. So siyempre po, yung kung titingnan natin, ang ating kapatid na Pablo ay nakapokus po doon sa pagtalakay po doon sa verse 4, no? Ano po yung nakalagay po sa verse 4? At doon din po tayo pupukus ng ating pag-aaralan, no? Sabi doon, who gave himself for our sins that he might deliver us from this present evil world according to the will of God and our Father. So, tandaan po natin, kung magsisimula po tayo sa verse 1, sabi po ng verse 1 sa pagkaliwat sa Tagalog, sa Pablo na apostol, no? Si Pablo ay apostol, no? Alam po natin na may 12 apostol. Pero dahil nga sa biyaya ng Diyos, ang ating kapatid na Pablo ay naging apostol. Sabi doon ay hindi mula sa mga tao, no? Ni sa pamamagitan ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo at Diyos na Ama na bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. So alam po natin, yung pagiging apostol ng ating kapatid na Pablo ay hindi po dahil ginusto niya, hindi po dahil kagagawa ng tao, kundi siya po ay tinawag ng ating Panginoong Jesucristo at ng ating Diyos na Ama na doon sa kalangitan. At sabi doon sa verse 2, at ang lahat ng mga kapatid, no, nakasama ko sa mga iglesia ng Galacia. So makita natin yung introduction ng pagkasulat nito na naka-address po sa mga iglesia po doon sa lugar ng Galacia. Hindi po ito naka-address sa mga hindi mananampalataya. Naka-address po ito, unang-una, siyempre pag sinabi yung mga mananampalataya, ito po yung mga pinili ng Ama bago pa likhain ang mundong ito. Ito po yung mga tinubos ng ating Panginoon Jesucristo. Ito po yung mga na-born again through the power of the Holy Spirit. At ito rin po yung mga nagpabautismo at nadagdag po sa isang lokal, sa isang lugar na kung saan ay nabuo ang kalipunan ng mga mananampalataya. So yun po yung tinawag na iglesia. Kaya po nabuo yung iglesia po doon sa lugar ng Galatia. So sabi po ng verse 3, ang biyaya ay sumainyo at kapayapaan na mula sa Diyos na Ama. Yun, wala na pong source ng kapayapaan kundi sa Diyos lang po, mga kapatid, no? Wala po dito sa mundo, wala po sa kanino man, wala sa material na bagay ang kapayapaan. Sapagkat ang sabi po dito, ang lahat ng ang biyaya ay sumainyo at kapayapaan na mula sa Diyos na Ama.
Yon, ang kapayapaan pula ay mula sa Diyos na ating Ama at mula sa ating Panginoong Hesukristo. Yon. So mula sa Ama, mula sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit po? Tandaan po natin, ang ating Panginoong Hesukristo ay tinawag po siyang Prince of Peace, prinsipe ng kapayapaan. Kung ang Diyos Ama ang siyang hari ng kapayapaan, si Kristo po ay prinsipe ng kapayapaan. Kaya wala ho tayong pupuntahan para magkaroon ng totoong kapayapaan sa mundong ito, mga kapatid. Kung ang mundong ito ay pagulo ng pagulo, ang dami na nating mga naririnig, dami na nating ngayon daming nagpapanik dahil nga sa mga sitwasyon na nangyayari. Pero punta po tayo sa Diyos na siya pong source ng kapayapaan, yung pinagmulan ng kapayapaan ng ating Ama, ang ating Panginoong Hesukristo. Yun. So, yung iba kasi marami mong ginagawa para magkaroon ng kapayapaan. Pero sinabi nga na po ng banal na kasulatan na ang source ng kapayapaan ay ang ating Ama at ang ating Panginoong Hesukristo. So, punta po tayo doon sa ating pinakapag-aaral doon po sa delivered from this present evil world. Yon. Tayo'y maligtas dito sa kasalukuyang masamang mundo. Siyempre, ang nasa kasalukuyan, nasa ano po tayo, nasa panahon pa natin na tayong nandito pa tayo. Pero ang tinutukoy kasi ni Apostol Pablo, yung heavenly home, yung ating pupuntahang tahanan na walang kasiraan. So, kung babasahin po natin yung verse 4, sabi doon, who gave Himself for our sins. Yon, siyempre ang tinutukoy po dito, mga kapatid, ay ating Panginoong Hesukristo, and the legal aspect of salvation ay binigay po ang kanyang sarili para po sa katubusan ng ating mga kasalanan, katubusan ng kasalanan na mga ibinigay ng Ama sa Kanya. Kasi ba'y ibinigay po ang Ama sa ating Panginoon at yun po yung kanyang tinubos. Sabi doon, that He might deliver us from this present evil world. Yun po yung reason. Yun yung question what Jesus died for us. Bakit nga ba namatay ang ating Panginoon para sa atin? Sabi doon, He gave Himself for our sins. Ibinigay niya yung kanyang sarili para sa ating kasalanan. Yon, yung kasalanan natin kasi hindi walang kabayaran eh. Kung tayo ang magbabayad, hindi po matutumbasan ng anumang mga pagsasakripisyo, hindi po matutumbasan ng anumang mga material o anumang mga ginagawa natin para tayo maging karapat-dapat sa Diyos. Kaya ang ginawa po ng ating Panginoon, yung kanyang sarili ang ibinigay para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Yun, kung titingnan po natin, sabi doon, that He might deliver us from this present evil world. Yun, yung sabi doon, it declares the result of He did in our deliverance. Yung resulta ng kanyang ginawa ay nandun din po sa ating binasa. Ano yung resulta ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo? Sabi doon, that He might deliver us from this present evil world. Yon. So yung ating para tayo ay mahango dito sa kasalukuyang masamang mundo. Hindi po pabuti ang mundong ito, mga kapatid. Yon, pasama ng pasama ang mundong ito. At makita nga po natin na katulad po ng sulat po ng ating kapatid na Pablo kay Timoteo. Tinan po natin ang ikalawang Timoteo, mga kapatid. Kung paano po i-describe ni Apostol Pablo kay Timoteo ang huling panahon. Ang sabi po nga dito ni ating kapatid na Pablo, this know also that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truth breakers, false accusers, incontinent, first despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God.
Having a form of godliness but denying the power thereof, from just turn away. So yun po yung mga sinasabi na talagang evil words, no? Napakasama na po ang mundong ito na kung ating ililiwat sa pagkatagalog, yung sulat po ni Apostol Pablo kay Timoteo, para po sa lalo nating maiintindihan, sabi po ni Apostol Pablo, ulitin lang po natin kung ano po yung sinabi po, no? Sa pagkaliwat sa Tagalog, sabi po doon, alamin din ito na sa mga huling araw ay mapanganib na mga panahon ang darating, sapagkat ang mga tao ay magiging mga mapagmahal sa kanilang sarili. Yun po yung unang sinabi ng ating kapatid na Pablo, ang mga tao ay mapagmahal sa kanilang sarili. Yun, hindi na po sila mapagmahal sa kapwa, mapagmahal na sa kanilang sarili, mapag-imbot. Yon, pag sinabing mapag-imbot, ito yung mga nangangamkam na hindi sa kanya, yung mga nag-aangkin na hindi naman sa kanila. Yon, mapag-imbot po yon. Yon, hindi malamangan. Ano pa yon? Mga mayayabang, palalo, mga lapastangan, di tumatalima sa mga magulang. Yon, yung mga anak na suwail, mga laban sa magulang. Yon, dapat yung mga anak natin, ididisiplinahin natin mga kapatid. Di mapagpasalamat, di banal. Kaya pag sinabing di mapagpasalamat, lagi nating pasalamatan unang-una ang Diyos, sapagkat sabi nga ng 1 Thessalonians 5:18, in all things give thanks. Sa lahat ng bagay magpasalamat sa Diyos. Ay mga sa ating panahon, basta kung dumating ang mga pagpapala na pagpapalang material, pagpapalang physical, pagpapalang spiritual, wala nang nangyayaring pagpapasalamat sa Diyos. Yon. At nagiging masaya na. So dapat ang ugali natin, especially tayong mga Kristiyano, ay nandun po tayong mapagpasalamat. Ano pa ho? Sabi doon ay di banal. Pag sinabing di banal, ito yung mga taong hindi namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ano pa? Walang likas na pagmamahal. Bumabali ng kasunduan. Ayun, ito yung mga nangangako. Pastor, pag pinagpala ako ng Diyos, magiging tapat ako. Ayun, pag binigyan mo ko ng trabaho, Lord, mag-o-offering ako sa church. Yun. Ang dami ng pinagpala ng Diyos maalala natin na mayroon tayong bahay ng Diyos, na yung bahay ng Diyos, siya pong iglesia ng Diyos. Tingnan po natin, sabi po ng 1 Timothy chapter 3 verse 15, no? Ang dami ng mga pinagpala, pero minsan nakakalimutan natin yung bahay ng Diyos. Ano po yung bahay ng Diyos? Sabi po dito ni Apostol Pablo sa 1 Timothy 3:15, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Ngunit kung ako ay matatagalan upang iyo nawang malaman kung paano mo dapat iasal ang iyong sarili sa bahay ng Diyos, na ito ay ang iglesia ng buhay ng Diyos, ang haligi at saligan ng katotohanan. Yon po yung sinasabi po dito mga kapatid, no? Dapat yung tayo mga Kristiyano, pag pinagpala, magpasalamat tayo sa Diyos at maalala natin na ang blessing na nasa atin ay binigyan lang tayo ng Diyos para maging instrumento, maging daluyan ng pagpapalang material. Yon. At ang lahat ng bagay yan ay sa Diyos, hindi pa naman sa atin yan Pinagkatiwala lang po sa atin. Stewards lang po tayo. So, walang likas na pagmamahal, bumabali ng kasunduan, mga nagpaparatang ng masama, walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga mapanghamak sa kanila ng mga mabuti, mga taksil. Yon, natandaan po natin, si Judas, taksil po siya sa Panginoong Jesucristo. Yon, at ang Kristiyano pwedeng maging taksil. Yon, taksil sa Diyos, taksil sa kung kaninong mga taksil. Mapusok, mapagmataas, mga mapagmahal sa mga kalayawan. Yon, lalo na pag maraming pera, lahat ng gusto na susunod. Yon,
Kaya pag may pera tayo, imamanage natin yung pera natin, mga kapatid, no? Management lang ang kailangan dyan. Pag pinagpala tayo ng Diyos, imamanage natin yung ating pinansyal. Siyempre, kaya tayo binigyan ng pinansyal para tayo may gastusin. Pero yung pang gastos natin, dapat imamanage natin. At sa paggastos natin, maalala natin na meron tayong kinaaanibang church. Yon, hindi naman inoobligang magbigay kang na napakarami, kundi matulungan mo man lang ang iglesia na kung saan tayo kaanib. Yon, kung ano man yung nasa puso mo, sabi nga ay magbigay ng masaya at hindi napipilitan, hindi masakit sa kalooban. Sapagkat sabi nga ng Biblia, ano sabi po sa 2 Corinthians na mapalad yung nagbibigay ng masaya. Yung mapalad, yon. So, ano po, yung sabi dito, mayroong itsura ng pagkamakadiyos. Yon, maraming itsura lang pagkamakadiyos. Datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Mula sa mga ito, lumayo. Yun, yung mga sinasabi dito, mga kapatid. So kaya natin lang binasa yun, mga kapatid, para maipakita natin na yung present evil word talagang pasamang-pasama na itong mundong ito. At tandaan po natin, tayong mga Kristiyano, mga elect, mga natubos, mga na-born again through the power of the Holy Spirit, mayroon tayong 100% na assurance na anuman ang mangyayari sa atin ay doon po tayo pupunta doon sa tahanan ng ating Ama. Doon po sa ikatlong langit, sa third stage of heaven na siyang pinuntahan ng ating Panginoon si Kristo, na siyang tinahanan ng ating Amang nasa langit, na siyang nag-iintay sa atin. So, ano yung punto ni Apostol Pablo dito po, mga kapatid? Na ito bang mundong ito ay pasama ng pasama, pero yung ating tahanan doon sa kalangitan ay nag-iintay po sa atin. Yon. At yun po yung inspirasyon na dapat nating maramdaman na ano man ang mangyari dito sa mundong ito, maraming mga nangyayaring di natin gusto, pero nangyayari. Yun, yung pandemic, sinong may gusto? Yun, sino bang may gusto na sumabog yung may sumabog doon sa Lebanon, no? Ilang kilometro yung sakop nung pagsabog nun. May gusto bang mamatay doon? Wala ho eh. Yun, mga namatay doon talagang ingat na ingat, pero hindi nila akalaing mamatay sila. Talagang mayroong mga sitwasyon na talagang hindi natin inaasahan. Pero tayo mga Kristiyano, mayroon tayong 100% assurance, mga kapatid. Mayroon tinatawag na assurance ang binibigay ang Biblia na anuman ang mangyari sa atin, mayroon tayong assurance na ang ating kaluluwa ay mapupunta po doon sa kung nasaan po ang ating Panginoong Jesucristo. So, tingnan po natin sa ano pong autoridad yung sinabi dito ni Apostol Pablo para sabihin po niya. Balikan lang po natin yung kanyang sulat dito po sa Galatia. Sabi po doon sa Galatia, chapter 1, verse 4, according to the will of God in our Father. Yon. So, yung pagka matay ng ating Panginoong Jesucristo is according to the will of God in our Father. Para tayo po ay mai-deliver o mailigtas sa mundong ito na masama. Yun, kalooban ng Diyos po yun, mga kapatid. Bakit to? Bakit ho kaya kalooban ng Diyos? Tandaan po natin na before the foundation of the world, ay pinili na po ng Ama yung kanyang gustong dalhin sa kalangitan. Yon. Tinan po natin, siyempre maraming magdi-disagree dito. Pero pag-aaralan po natin mabuti yan. Sabi po doon, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love.
alinsunod sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago pa ang pagtatag sa sanlibutan, upang sa pag-ibig ay dapat tayong maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dito rin po sa 2 Timothy, yun, para susugan po natin, para magkaroon lang po tayo ng mga suporta na kung bakit kalooban ng Diyos na tayo'y iligtas sa masamang mundong ito. Dinan po natin yung 2 Timothy chapter 1 verse 9. Sabi doon, who had saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Yun. So, napagandang mga talata yun, mga kapatid, na nagpapatunay kung bakit mayroon tayong assurance, mayroon tayong kasiguruhan na yung ginawa ng Ama, ginawa ng ating Panginoon, yung tinatawag na redemption o pagtigis ng dugo, ay yun po ay espesipiko doon po sa mga binigay ng Ama sa Kanya. So may number na, pero hindi natin alam yung numero. Pero alam po ng Ama, alam ni Kristo kung ilang yung numero nun. Hindi lang natin alam. Diyos lang po yung nakakaalam nun. So, yung tinatawag pong biyaya ng Diyos sa kaligtasan, yun po yung isa rin po yung nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Sabi nga dito, makita po natin na doon sa sinabi na according to the will of God in our Father. So ano yung ini-express niya dito, mga kapatid, na yung John chapter 10, babasahin ulit natin. Basahin nga po natin yung kung anong sinasabi doon sa John chapter 10 verse 11 para makita natin na yung pagbibigay ng ating Panginoong Kristo ng sarili niya ay talagang full of sacrifice. John chapter 10 verse 11. Ano po yung sabi ng ating Panginoong Kristo? Kung kayo po ay nasa mga bahay, mga kapatid, ay magbuklat din po tayo ng Biblia. Sabi mo doon, John chapter 10 verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Yun. So, siya lang po yung mabuting pastol, no? Wala pong ibang mabuting pastol na tala, no? Si Kristo lang po ang mabuting pastol. Sabi doon, the good shepherd giveth his life for the sheep. Ang good shepherd na tinutukoy po doon, ang ating Panginoong Kristo. So, Jesus gave His life as a willing sacrifice, no? Willing sacrifice. Na talagang yung kanyang pagtigis ng dugo ay talagang willing po siya na gawin sa kanya yon. Kasi kung pwede naman siyang humindi doon, pwede naman sabihin niya, ay hindi, ayaw ko niyan. Pero dahil sa willing siya na isakripisyo niya yung kanyang buhay according to the will of God in our Father. Galam mo yan, no? Pareho silang willing. Willing yung Ama, willing yung Anak. So magandang unity yung nangyari po, mga kapatid. Sabi nga, without that sacrifice, no man had any hope whatsoever for reconciliation to God. Pag wala akong sakripisyong nangyari po, ano man ang gawin ng tao, wala pong mangyayaring reconciliation between God and man. Kahit anong sakripisyong gawin ng tao, ano man ang gawing pagpupunyagi, wala akong mangyayaring reconciliation. Bakit to? Hindi ho marating, hindi ho magkaroon ng kasiyahan ang Diyos sa ginagawa ng tao. At kung makita nga po natin yung Roma 3:23, ano po yung sabi doon, no? Romans 3:23. Ito, maraming paborito ito eh.
Romans 3:23, sunod-sunod ang mga talatang binabanggit. Pero minsan, namamali ang pagkagamit. Romans 3:23, ano po yung sabi po ng ni Apostol Pablo po dito? Sabi po doon, for all have sinned and come short of the glory of God. Yun, tapos itutuloy-tuloy po natin sa 24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Sa verse 25, whom God had set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are passed through the forbearance of God. So sa verse 26, to declare, I say, at this time, His righteousness, that He might be just and the justifier of him which believeth in Jesus. So, yun. Pag binasa po kasi natin, dapat talagang yung pagbasa ay yung konteksto. Dapat nababasa po naintindihan. Kasi marami ho. Mayroong tinatawag na Romans Road. Ito rin yung daan ng kaligtasan. Sundin mo lang yung sinasabi ng Book of Romans, Book of John, kung paano maligtas. Ang kaligtasan po, mga kapatid, especially sa mga bago na nakikinig, ay may limang tinatawag na phases, no? Meron tinatawag na 5 phases of salvation. Number 1 po, yung tinatawag na eternal phase. Yon. At siguro pag sa mga susunod, ipipreach po natin yan. Yung eternal phase, tumutukoy po yon sa ginawa ng Ama before the foundation of the world. Yon. At yung legal phase, ito po yung ginawa ng anak. At yun po yung ating binabaybay ngayon. Yung tinatawag na who gave Himself as a sacrifice, as a redemption, as a yung tinatawag na kasi para masihan ang Ama. At pangatlo, yung tinatawag na the vital phase of salvation. Ito naman yung gawa ng Banal na Espiritu, yung tinatawag na regeneration o pagiging born again natin. Hindi ho tayo na born again through pastor o through sister o brother, na born again tayo through the power of the Holy Spirit. Yon. At yung pang-apat, yung tinatawag na practical phase of salvation, ito po yung part natin in time salvation. So mayroon tinatawag na time salvation. Pag sinabing time salvation, temporal salvation tinutukoy po doon, no? Ligtas ka na pero may dapat kang maligtasan. Ano po 'yon? Tulad ng sinasabi dito ni Apostol Pablo, no? Para ni kay Timoteo. Ano po yung sabi po niya dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 16. Tingnan po natin yung bahaging yon, mga kapatid. Unang Timoteo, 1 Timothy chapter 4 verse 16. Ang sabi po doon, take heed unto thyself and unto the doctrine, continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. Yon, katulad ng sulat po ng ating kapatid na Pablo kay Timoteo, na sinasabi niya, mag-ingat ka sa iyong sarili. Yon, pinag-iingat yung sarili natin. At sa iyong mga doktrina, mga aral, magpatuloy ka, continue in them, magpatuloy ka doon. For in doing this, sa ginagawa mong ito, nililigtas mo ang sarili mo at nililigtas mo rin ang nakikinig sa iyo. Yon. So, may dapat iligtas temporal, practical. Yung ating practical na buhay ay ito po yung purpose kung bakit mayroong tinatawag na pangangaral o preaching of the gospel. Kaya mahabang pag-aaral po yan, yung what is the purpose of the gospel, at yun po ay tatalakayan natin. At yung panghuli, yung tinatawag na glorification phase. At ito yung pinaka-asam natin, ito yung tinatawag nating nagbibigay sa atin ng inspirasyon na pagdating ng Panginoon,
Yon, matatapos na po lahat yung ating mga hinagpis, mga kalungkutan, paghihirap, mga kalumbayan dito sa mundong ito, mga di maganda, matatapos na po yan pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit to? Ang inaasam po natin, yung sabi po ng ating kapatid na Pablo din po, dito po sa Tito, Kapitulo 2, no? Talatay 13. Ano po yung sabi po ng ating kapatid na Pablo kay Tito? Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ, who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. These things speak and exhort and rebuke with all authority, let no man despise thee. Kala mo yun, mga kapatid, no? Yung sinasabi ng ating kapatid na Pablo kay Timoteo na yung glorification na iniintay natin, yung pagbabago ng ating katawan. Siyempre, nakalagay po yan sa 1 Corinthians chapter 15, verse 52. Sige po, basahin lang po natin ito para lalo natin maintindihan yung tinatawag na 5 bahagi ng kaligtasan na binabanggit po ng banal na kasulatan. 1 Corinthians chapter 15 verse 52, ano po yung sabi po dito ni Apostol Pablo? Pablo, in a moment and the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Yun. So, yung tinalakay lang po natin, pinahapyawan lang po natin mga kapatid, yung 5 phases of salvation. At sa susunod siguro, idatatali natin kung ano yung mga nilalaman nun para lalo na natin maintindihan about the grace of God, about salvation. Kasi marami yung nagkakamali about salvation eh. Marami ang pagkaintindi sa salvation, basta membro ka lang na iglesia ng aming kalipunan, maliligtas ka. Yung iba naman, sumunod ka lang sa kautusan, maliligtas ka. Yung iba naman, magbigay ka lang ng ikapo, maliligtas ka na. Yung iba naman, magsakripisyo ka, magsugat ka ng katawan mo. Yun. Pag araw ng mahal na araw, ay magpapako ka at may kaligtasan ka na. So, hindi po yun ganun mga kapatid. Sa Biblia po, yung bibiyaya ng Diyos, malawak po ang sakop nun. At kailangan pag-aralan natin na mahimay-himay po sa pamagitan ng banal na kasulatan. Ayun po, so sabi nga po doon, without the sacrifice, no man had any hope whatsoever for reconciliation to God. So, ipinapakita lang po natin, mga kapatid, na pag wala pong sakripisyo na ginawa ang ating Panginoong Jesucristo, walang mangyayaring totoong reconciliation sa Diyos. At lahat po tayo ay parang tupang ligaw. Yon. Walang talagang maliligaw talaga tayo. Pero dahil nga po sa Panginoong Jesucristo ay tinipon niya ang mga tupan niya. God is absolutely just God. Yon. So, pag sinabing ang Diyos po ay talagang makatuwiran, makita po natin yan. So, basahin nga po natin yung Isaiah chapter 45. Kung bakit po nabanggit po yon, Isaiah chapter 45 verse 21. Sabi po ng Isaiah chapter 45 verse 21. Sabi po doon sa verse 21, tell ye and bring them near you, let them take counsel together who had declared his from ancient time, who shall told it from the time. Have not I the Lord, and there is no God else beside me.
a just God and a Savior. There is none beside me. Yon. So, ang Diyos po makatuwiran. No, bakit ho makatuwiran siya? Yung kanyang pagpapatawad sa kasalanan ay inubligan niya na magkaroon talaga ng pagtubos. Yun yung katuwiran ho talaga. Hindi ho pwedeng patawarin ka ng wala hong pagtubos. At ang pagtubos ay hindi po ginawa ng tao, hindi ho ginawa ng pagsasakripisyo ng mga hayop na katulad ng ginawa sa lumang tipan. Ito po ay ginawa ng ating Panginoon once for all. No? Pag sa once for all, ay isang bisis lang. No? Hindi na paulit-ulit na pagsasakripisyo para ikaw ay matubos. Isang bisis lang. At nangyari po yan sa panahon ng unang siglo. No? Hindi na po pangalawang siglo, pangatlo, wala na po yon. Hindi na po paulit-ulit yung pagtubos. Minsan ang dami mong pagtubos na nangyayari. Minsan lang pong nangyari po yon. So, kung titignan po natin, Jesus taught His earthly ministry. Kung tinan po natin, Matthew 20:28, no? Tinan po natin yung banal na kasulatan, mga kapatid. Matthew chapter 20, verse 28. Sabi po doon sa verse 28, even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. Yon, ransom ang sabi ng ating Book of Matthew. Pangtubos, ransom for many. Marami. Yon, hindi po sinabing lahat, marami, many. Bakit to? Ay kung lahat po, edi wala na akong mapupunta sa kabila. Ay pero dito rin po sa Book of Matthew 25, mayroong kaliwa, mayroong sa kanan. So, at kung sa Book of Revelation, mayroong bilang, no? Mayroong tinatawag na innumerable, mayroong 144 at yung bawat lahi, mayroong tinubos ang ating Panginoon. So, dito rin po, Matthew 26:28, no? Tingnan po natin yung 26:28. Halos magkapares lang po sila, no? For this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remissions of sins. So, ginamit naman dito, remission. Yung kanina, ransom. Remission para sa kapatawaran, no? Remission, yung isa, ransom, pagtubos. At yun nga po, yung pinag-uusapan natin, yung tinatawag na sakripisyo na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Book of Romans, siyempre sa Apostle Paul ang sumulat dito, Book of Romans chapter 4 verse 25. Tingnan po natin yung sinulat ng ating kapatid na Paul sa Book of Romans chapter 4 verse 25. Sabi po doon, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. Yun. So, wala hong naging daan, walang naging paraan, kundi yung ang ating Panginoong Jesucristo na para tayo po talaga ay maalis dito sa mundong ito na masama, no? Na talagang pagdating ng panahon. Kasi kung kahit tayo'y pinili ng Ama at wala hong pagtubos na nangyari, kala talaga yung hindi ko talaga pwedeng maalis yung tatlo yung tinatawag na eternal phase, legal phase, saka yung vital phase, yun talaga pwedeng alisin magkasama po talaga yung tatlo. Kaya kung sa pag-aaral talaga ng malalim, napakasarap pong pag-aralan yung doctrines of grace. So, the only way God's children could be justified eternally, fully justified, God's legal requirements was a perfect sacrifice to be offered and accepted. Yun, kailangang perfect na sakripisyo
ang ibigay doon sa kasalanan. Kasi pag hindi perfect, hindi o magiging acceptable. Kaya nga ating Panginoon, bilang siya po ay without sin, wala ho siyang kasalanan, di po siya nagkasala, kaya siya talaga perfect sacrifice. Kasi di ba during the time of Old Testament, kapag mag-o-offer ka, lalaki, panganay, walang kapintasan. Yon, ay kapag maghahandog ka during the time of Old Testament, babae, panganay, may kapintasan, hindi po magiging acceptable po yon. So kung ano yung requirements na hinihingi po ng kasulatan o ng Diyos, ay dapat yun ang ibigay po. Kaya siyempre, yung katubusan ng pinili ng ating Ama, ang hiningi ay yung perfect sacrifice, yun po yung ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po sa atin, titinan po natin sa ating banal na kasulatan, dito po sa Ephesians 5:2, so, pwede nating buksan ang ating mga banal na kasulatan, mga kapatid. Ephesians chapter 5 verse 2. Sabi po doon, in walk in love. Simulan natin sa verse 1. Be you therefore followers of God, as their children, and walk in love as Christ also had loved us, and had given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savor. Yon, ginamit na naman yung sweet smelling savor. Yon kanina, ransom, redemption, part of sacrifice, no? Sabi doon, offering in a sacrifice to God for a sweet smelling savor. So tapos, siyempre naka-address po ito sa mga mananampalataya sa Ephesians, nang sabi po ni Apostol Pablo sa kanila, be you therefore followers of God. Yun. Maging tagasunod kayo ng ating Panginoon, ng Diyos, as na minamahal na mga anak. Yun. So basahin nga po natin ito sa Tagalog. Napakaganda po, no? Para magkaroon po talaga tayo ng pagnilay-nilay, lalo na po sa panahon ngayon na talagang marami nating pinoproblema, no? Lalo na ngayon tayo, naka-quarantine ho tayo. Balik ko tayo sa yung ibang Cavite, ang Manian, ang NCR, ang Calabarzon ay balik po sa MECQ, no? Medyo mahigpit, no? Sabi ko doon, at lumakad sa pag-ibig. Yon, tayo po, no? Sinasabihan po ni Apostol Pablo yung mga Kristiyano doon sa Episo, at siyempre tayo mga Kristiyano, ganun din po, no? Hindi naman para sa kanilang ito Kaya nga natin ito binabasa para yung lesson, yung matutunan natin, i-apply natin sa ating buhay. Sabi doon, lumakad sa pag-ibig gaya ni Kristo rin na umibig sa atin at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang isang handog at hain na mabangong samyo sa Diyos. Yun, so tayo po mga Kristiyano, mga mananampalataya, kapatid, ang ating buhay ay katulad na ating kapatid na Pablo, ay ibigay din po natin sa Diyos, sa ating Panginoon sa Kristo, no? Katulad ng sinasabi niya dito po sa Galatia, no? Galatians chapter 2 verse 20. Tingnan po natin yung ating mga banal na kasulatan. Galatians chapter 2 verse 20. Sabi po doon sa 20, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Yon, sa Tagalog, ako ay napako sa krus na kasama ni Kristo. Hindi naman literal na napako din si Apostle Paul, mga kapatid, no? Kundi sinasabi nga natin kanina na si Kristo po yung katubusan ng kasalanan ng mga pinili ng Ama. Gayunman, ako ay nabubuhay
Bagamat hindi na ako, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Yun, ito po yung maganda, no? Dapat kung tayo po ay Kristiyano, kung tayo po ay mananampalataya, hindi na po yung sarili natin ang nabubuhay sa atin. Dapat si Kristo na. Si Kristo na yung talagang masusunod sa buhay natin. Kung si Kristo talaga yung Panginoon natin, dapat si Kristo talaga yung nasusunod. Hindi yung ako Kristiyano pero yung sarili pa rin natin ang nasusunod. Tapos tatawag-tawag ka, Panginoon, Panginoon, Panginoon. Yun. Pag may problema, Panginoon. Pag kailangan, Panginoon. Pero pag pinagpala, wala na. Ni prayer, wala na. Tanda po natin, dapat nagpipray po tayo. Tumawag tayo ng may tao sa puso. Lumapit tayo sa Diyos na talagang may pagpapakumbaba. Kundi, sabi doon, ang buhay ngayon ay pinamumuhay ko sa laman, ay ipinamumuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya ng anak ng Diyos. Yun si Apostol Pablo, mga kapatid. Sabi niya, yung pinamumuhay ko sa ngayon, yung nabubuhay pa siya, ay sa pananampalataya. Ibig sabihin, yung kanyang yung kanyang kinikilos, ginagalaw, sinasalita ayon lang sa kalooban ng Diyos. Kaya importante mga kapatid, nagbabasa tayo, nakikinig ng salita ng Diyos, baka yung nilalakad mo na ay hindi na sa kalooban ng Diyos, baka kalooban mo na ang nasusunod. Kalooban na ng asawa mo, kalooban na ng anak mo, kalooban na ng magulang mo, kalooban na ng kaibigan mo. Hindi na kalooban ng Diyos ang nasusunod. So katulad ni Apostol Pablo, dapat ang nasusunod ay yung sa pamamagitan ng pananampalataya ng anak ng Diyos na siyang umibig sa akin, sabi niya, at nagbigay ng kanyang sarili para sa akin. Yun, ganun matinding inspirasyon ang ibinigay ng Panginoon kay Apostol Pablo. At ganun din sa nawa sa atin mga kapatid. Maging inspirasyon natin yung ginawa ng ating Panginoon Kristo. Napakahirap kuya yung ginawa ng ating Panginoon na pagtubos sa atin. Hindi o basta-basta yon. Nanginingi lang naman sa atin, maging matapat tayo sa paglilingkod sa Kanya bilang tayo yung mga anak. Tandaan po, anak tayo ng Diyos. Yun tayo, anak ng Diablo, anak tayo ng Diyos. At ang anak ng Diyos dapat ay masunurin sa kanyang magulang. Yun, galit na galit tayo sa mga anak natin na masuway yung sa mga anak natin minsan, no? Pero tanungin natin sarili natin. Tayo ba'y masunuring anak ng Diyos? Huwag na tayo magturo. Minsan turo lang tayo, ikaw ha, ikaw yan, ikaw yan. Tinuturo mo pa yung asawa mo eh. Ikaw nga yun eh. Ituro mo ang sarili mo. Huwag mo ituro yung anak mo, huwag mo ituro yung asawa mo, huwag mo ituro sino man. Ikaw ang may responsibilidad. Ikaw yung may pananagutan sa Diyos. Yun, i-check mo ang sarili mo. Yan, diba may sabi nga ng ating kapatid na Pablo dito po sa ikalawang Korinto, kapitulo 13. Tingnan po natin yung sinabi po ng ating kapatid na Pablo. Kasi marami hong mga Kristiyano, sa halip na magkaroon ng humility, humbleness, ang ituturo niya, sino-sino, no? Yung sa asawa niya, yung kapatid niya, yung anak niya, sino-sino. Wala nang maituro eh. Samantalang yung sarili niya, napakalapit sa kanya, no? Ito po, yung sabi po ni Apostol Pablo, no? Sabi doon, examine yourself. Yon, hindi niya sinabing examine your brethren, examine your wife, examine your children, examine your neighbors. Ang sabi po ni Apostol Pablo, siyasatin ang inyong sarili kung kayo ay nasa pananampalataya. Subukin ang inyong sarili, hindi ba nyo nalalaman sa inyong sarili kung paanong si Jesucristo ay nasa inyo, malibang kayo ay mga itinakwil. Yon. Siyempre, medyo malawak po yung word na itinakwil doon. Sabi doon, nagtatakwil pala ang Diyos. Yon. So, sabi doon, but I trust that you shall know that we are not reprobates. Ayun, sa verse 6 pa rin, nandun pa rin yung sagot. Datapot ako ay nagtitiwala na makikilala ninyo na kami hindi mga itinakwil. Ngayon, ako ay nanalangin sa Diyos na kayo ay huwag gumawa ng masama.
Yun, yung prayer ni Apostol Pablo. Hindi upang kami ay dapat lumitaw na subok, kundi upang inyong dapat gawin yaong tapat, bagamat kami ay maging gaya ng mga itinakwil, sapagkat kami ay walang anumang magagawa laban sa katotohanan, kundi para sa katotohanan. Yun, pag katotohanan, katotohanan mo talaga eh. Sapagkat kami, verse 9, ay natutuwa kapag kami ay mahihina at kayo ay malalakas. At ito rin ang aming ninanais sa makatwid ay ang inyong pagkasakdal. Yun, alam mo yung ninanais po ng mga nangangaral. Yun, ng mga nangangaral katulad ni Apostol Pablo, Timoteo, Tito, mga nakasama. Lalo na si Apostol Pedro. Ano yun ang nais nila mga kapatid? Sapagkat kami natutuwa. Nakakatuwa mga kapatid eh. Ano yung nakakatuwa? Kapag kami ay mahihina at kayo ay malalakas. Yun. Siyempre, kapag malalakas kayo, dapat naman yun, kapag kami mahina, yung mga naglilingkod sa Diyos, kasangkapanin din kayong mapalakas yung naglilingkod sa Diyos, yung mga ginagamit sa atin na nangangaral. At kayo ay malalakas at ito rin ang aming ninanais sa makatwid ay ang inyong pagkasakdal. Sa makatwid ay sinusulat ko ang mga bagay na ito bilang liban na baka kung kaharap ako ay dapat gumamit ng kabagsikan. Yun. Alinsunod sa kapangyarihan ng Panginoon ang nagkaloob sa akin sa ikatitibay at hindi sa ikawawasak. Yun, kaya nga sa atin, no? Kung maaari, kahit ano man yung mga ginawa ng kapatiran, may proseso po yan, no? Hindi naman kaagad yan, o brother, sige, hindi ka na bimbro dito, tiwalag ka na, lumayo ka na, umuwi ka na doon sa probinsya mo. Yun. Hindi po, may proseso po. Kapag nagkamali ang kapatiran, ito po, nakasulat po sa banal na kasulatan yan. Kausapin ang sarilinan po, sabi ng Biblia, no? Hindi po ibubroadcast agad. Yun, may proseso. Kakausapin, pag naniwala, okay, kayo na lang magkakaalam-alam kung ano yung mga usapin. Hindi na i-broadcast. So, ano po, mga kapatid? Yung sabi po dito sa bahaging ito ng ating pinapag-aralan na bilang tayo po ay natubos ng ating Panginoon, yun lang po naman, no? Alam na natin, mayroon tayong pagkaalam sa eternal phase of salvation, legal phase, at ito nga po yung pinupunto natin, vital phase, yung tinatawag na delivered from this present evil world, pinupunto ni Apostol Pablo yung eternal heaven. Na maging inspirations natin yon. Na lahat ng bagay dito sa mundo, mawawala yung ating may pinundar. Walang masamang magpundar. Ako, gusto ko mapaganda ang aking bahay, makapatapos ng mga anak. Pero lahat yan ay temporal lang po yun. Ang ating paghandaang mabuti, yung ating spiritual, yon, yung investment. Yon. Pag sinabing investment, pwede kang mag-invest material. Pero mas matinding, mas maganda mag-invest ka sa spiritual. Di ba? Sabi nga kung ikaw yung nag-iipon ng kayamanan dito sa lupa, pwedeng maalis yan, pwedeng manakaw yan, pwedeng, kita mo, yung sa Lebanon, ang gaganda ng mga building doon, sa isang kisap mata, naging durog ang mga building doon, no? Na baliwala no? Yun namang sa ibang lugar, sa China, alam mo, isang third floor, inaanod ng baha, no? So, walang nakakasiguro dito sa mundong ito, mga batid. So, ang ating mindset, ang ating kaisipan, sabi nga ng Hebrew chapter 12, verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So, kailangan yung isip natin, talagang sentro sa ating Panginoon Kristo. Magkabila man problema, kaliwa, kanan, harap, likod, puro ka problema, pero tanda po natin, may Diyos po tayo sa langit na nakatunghay po sa atin, na handa po tayong tulungan, sakluluhan, sa anuman yung mga kalagayang nangyayari po sa atin, lalo na po sa ating kapanahunan. Sabi po ng ating ni Apostol Pablo na hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan. Nino po, ng ating Panginoon.
No? Kasi siya po yung nagligtas sa atin eh. Tayo po ay tupa ng Panginoong Jesucristo. Kaya umasa po tayo na tayo po ay hindi niya pababayaan. Kaya encouragement ko po sa mga lahat po ng kapatiran na nakikinig at nanonood ngayon, na palakasin po natin yung ating spiritual na buhay. Yun. At sabi nga, ano ba yung paraan para lumakas? Di ba sabi nga ni Apostol Pablo sa Ephesians, yun, mayroong sabi po ni Apostol Pablo diyan payo po ito ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Episo. Tingnan po natin, no, bago tayo magtapos. At siguro dito po tayo magtatapos, mga kapatid. Ephesians chapter 6 verse 10, no? Sabi doon, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. So sa Diyos lang tayo magpakalakas. Yung spiritual natin palakasin. Kasi paano ka lalakas sa Panginoon kung ang purang pinapalakas natin ay laman? So dapat, ang malakas, sabi doon, sa wakas, aking mga kapatid, magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Yun, paano kalalakas, mga kapatid? Dinetalye na po ni Apostol Pablo. Sabi doon, sa isuot ang buong baluti ng Diyos upang makakaya nawa ninyong tumayo laban sa mga lalang ng dyablo. Sapagkat tayo hindi nakikipagbuno laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga pinuno ng kadiliman ng sanlibutan ito, laban sa espiritual na mga kasamaan, sa matataas na mga dako. Kaya nga, kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang makakaya nawa ninyong lumaban sa masamang araw. At pagkatapos na magawa ang lahat, ay tumayo. Yon. Tumayo sa makatuwid ng inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan at suot ng baluting pandibdib ng katuwiran. At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda sa ebanghelyo ng kapayapaan. Higit sa lahat, higit sa lahat daw, no? Ang pinag-uusapan natin, yung conclusion na natin para kung paano tayo lumakas. Taglayin ang kalasag ng pananampalataya na sa pamamagitan nito ay makakaya ninyong bawiin ang lahat ng mga pagliliyab na palaso ng masama. At kunin ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na ito ay ang salita ng Diyos. Yun. So, mayroong paraan para lumakas, mga kapatid. Lalo na sa panahon ngayon na marami yung nangihina na ngayon ay puro online na. Yun. Pati lahat pagkain ngayon online. Pangpataba online. Garden soil online. Ano pa bang hindi online ngayon? Yon, make-up online, shampoo online, BB oil online, lahat online. Yon. Aywan ko kung maghanap ka ng girlfriend kung online rin. Pwede rin, no? O boyfriend naghahanap online, wanted. Ay, puro online na. So, sa ganung sitwasyon, ngayong yung technology natin, maganda magamit ito natin sa mabuting paraan, mga kapatid. Yun, sabi ko nga sa mga kapatiran, yung ating FB Live, ang gagawin lang nyo, mag-like, comment, and share. Yun. I-share nyo kung ano yung kung kanino i-share o i-share nyo sa timeline nyo, no? So kasi maganda mayroon kayong participation na gagawin din sa ating mga ginagawa, mga kapatid. Yun, kasi minsan nahiya tayong mag-share, hindi ka makapagsalita tungkol sa Diyos o huwag naman nating ikahiya yung ating paninindigan. Kasi sabihin baka sabihin ng aking kaibigan ako ay Primitive Baptist, ako ay ba't wala kaming instrumento, ba't wala kaming ganito, no? So wag natin ikahiya yung ating paninindigan. Paninindigan ito ng Biblia, paninindigan ito ng mga unang Kristiyano na dapat nating ibahagi. Nakatulad natin, ang paniniwala natin noon hindi ganito eh. Pero kung walang nag-share sa atin, paano natin malalaman?
Yun, kung natin ikahiya yung ating paninindigan, mga kapatid. So, yun lang po, kapatid, sa hapong ito, at tawa po ay patuloy po nating encourage ang mga kapatiran at nawa bago tayo maghiwalay o bago tayo magtapos, tayo po ay magpatuloy na maging masigla sa paglilingkod. Yung ating pag-Bible reading, yung ating prayer, yung ating prayer na ginagawa, ipagpatuloy natin, no? Yung ating mga Bible study sa mga malalayong lugar, hindi na ngayon, medyo stop muna dahil nga po siyempre yung pagbabiyahe hindi natin magawa. Pero nawa, sa biyaya ng Diyos, nawa ay kung matapos man ito hindi, may paraan din po ang Diyos sa mga ganung sitwasyon. At ipag-pray po natin sapagkat sa Diyos walang bagay na imposible. So tayo po umawit muna at siguro magpaawit muna siya.